Tumbang ko na yan, usog nyo konti para hindi nakaano. Dito, tapos dyan lang yung ano. First trip po yung ano, delivery kasi kaya dapat you know, wow, din siya. Tapos yero. Ano siya? Naka-screen yung buong paano natin lalagyan ng screen, and then security grills pala. Itong flooring nito, hindi po kasi pwedeng yan na in-apply po yan. 1 foot yung spacing. Dapat yung ano, puwan niya. And then may sandalan pa po pagka na-imagine ko na nakalagay na yung kanyang cladding dito. Nagmukha siyang ano talaga. Ang bundalya naman po tayo. Halos yung kadalasan pong nilalagay namin to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habang nagpapahinga ako, naglagay ako. Nili ko po siya. Foxy yan dito po sa kanyang construction business. Observe muna. Iyaano lang natin dito. Ilalagay na lang natin siya ng T. Ano ko muna ng ano yung bintana dito. Good morning. Overnight. Nag-overnight po ako dito sa Alcala. Ayan pinaki-clear ko po itong area na to dahil yung order ko kapon, first trip i-deliver po nila buhangin, graba, semento. Ayan. Tapos mamaya babalik ako sa hardware para umorder na rin ng hollow blocks para may ready na yung mga ano dito. Kung ma-delay man may deliver, at least mayroon na tayong order. CHB number 5 po yung gagamitin namin, CHB yan. Yan yung mga poste. Ito tabi nyo ta, no? Tsaka itong tumbang ko na yan, usog nyo konti para hindi nakaano. Meron tayong stockpile. Magandaan po rito, medyo maganda po yung location. Maluwang. So hindi tayo mahirapan sa stockpile. Yan, tabi nyo muna dito. Yung pa, naiwan. Ay, sinira mo. Dito usap ba? Mga concrete mo ito. Pipinturahan lang yan bago na ulit. Yung tapos yung mga halaman ni Ate Mirna, tabi nyo dito. Bonggambilya po ito. Mga bonggambilya. Para yung mga poste tabi rito. Tapos dyan lang yung buhangin, graba, tapos magtira kayo ng haluan nyo. First trip po yung delivery kasi kaya dapat ready na yung ready na namin yung iimbakan. Hindi pala makakapasok yung dump truck dito. Ayan. Hindi makakapasok dahil po yung kanal dito hindi naman po ganun katibay yung niya, baka po kasi babasag yung itong takip dito sa kanal. Pasok ito. Ayan, kanal po yan. So kasi pagka dump truck mabigat, nabasag to. Kaya lang yung order ko, mini dump truck. Bugat. Dapat lagi sako sa ilalim. Sako. Tatla. Tingnan sa.
Tatlo tayo. Tatlo kayo. Dito kabila. Sino no? Ihatag nyo sa kanya. Ipapasan nyo. Tama mo na at basalin. Matinik pa naman yan. Sa gilid. Sa gilid para hindi na maistorbo yan. Tumubo na pala, nagugat na siya rito. Yan. Buhatin mo, Mar. Mabuhat mo, Mar. Mabuhat mo yan. Sakay mo dun sa tama raw. Daming bunga nitong ano nila, oh. Kamyas. Kamyas. Sarap dito mga boss, sinigang na ano, sinigang na hipon sa kamyas. Or kinamyas ang galunggong. Yan, sarap po yan. Or yung hipon na ulang, kinamyasan or sinigang sa kamyas. One of this time pagka meron po, pagka nagpupunta ako rito, magdadala ako nun. Magdadala tayo ng ulang, hipon na ulang. Pan 18 to. 20 yan, 20. Bilangin mo kung kasya. Ayan, 20 po yung parilyang ganito, 16mm. Tapos 20 rin yung poste. 12 isang piraso. Dapat ano pa yan, 24. Kaya mga boss, okay na. Bago ko sila iniwan is inanak ko muna, ready ko muna yung mga materyales na gagamitin nila. So anytime na matapos po yung kanilang paghuhukay, pwede na po sila maglaglag ng mga poste, magtayo. So yun, iwan na natin sila. Ayan, let's go. Ayan, halos 2 oras po simula Alcala hanggang dito sa San Fernando. So ayan, San Fernando na po tayo. Update tayo dito sa bahay kubo na nagawa po namin. Yun o. Okay. Ayan mga boss, nandito na tayo sa modern bahay kubo. Ayan na, nilalagay na po ng gutter. You know? Wow. Lalo po siyang gumanda nung pagka nagkabubong pa yan. Ayan, nagka-molding siya. Tapos yero. And then makikita na lang tong pawid sa ilalim. Ayan. Chocolate brown. Tapos meron pong materyales doon. Ayun pong pinapa-additional nila ate tsaka nila kuya. Bale yung CR dudugtong na lang po namin dito. Yung i-connect na lang dito. 4 feet by 8 feet. Sakto po yan, 8 feet po yung haba nito. So maglalagay po kami ng CR dito. Connected po dyan sa bahay, sa bahay kubo, para po hindi nalalabas yung magsi-CR. Dati kasi ang original plan namin, dito dapat yung CR, which is maglalagay pa ng access or yung tulay papunta rito, kung saan lalabas pa po yung maggagamit. So yun, na pag-usapan namin nila owner na i-connect na lang daw dito sa bahay kubo. So one step down po siya kasi medyo mababa po ito. Ayan, kaya binaba namin ng 1 step. Ayan, CR na yan. Yan, pintuan po rito to. May pintuan dyan, tapos 1 step down, CR na. Para po, ayan, may CR siya sa loob. 1 step down, CR.
Ito pinatanggal po ni client to. Pinapa-continue na niya yung ano, yung pong PSM board na yun dito, dahil ito po yung magiging ano nila, dining area sa PSM board na ilalagay dito. Tatanggalin na lang yung kahoy na to. Ayos. Tapos ito open na lang to. Lalagyan na lang ng ano to, ng screen. Nabalak po ni client dito mga boss, ano siya, naka-screen yung buong open na to para hindi po pasukan ng mga insect. Ayan, screen. Pero palagay muna natin yung mga kawayan bago natin discard yan kung paano natin lalagyan ng screen, and then security grills pala. Ayan, pinapalagyan din po na nila security grills to. Ano siya? Ito yung kwarto. Pwede na rin pong ano dito mag-tiles. Applyan ko muna ng ano to, ng plaster band bago po i-tiles. Plaster band ang ginagamit ko pong ano, pang para po maging rough itong flooring nito. Hindi po kasi pwedeng ano natin, ilagay natin ng rekta or ano na yung ano tiles. Kailangan maging rough muna itong side, which is yung plaster band. Yun po yung magandang magandang pampakapit dito sa PSM board, kasi na in-apply po yun. Tapos hinahaluan po namin ng buhangin para maging rough siya. Talagang para siyang, kung sasalat mo is parang sandpaper, para po pagka nilagyan ng adhesive, pure adhesive na lang po siyang gagamitin dito. So wala na siyang mortar na semento, so pure adhesive na lang, and then tiles. Ganun din dito. Ito naman waterproofing muna to. Waterproofing bago lagyan ng ano, bago applyan ng tiles. Kahit po dito sa wall na to, kailangan din maging rough ito para po kumapit yung tiles. Tapos ito niche po ito, ilalaparan pa po ng konti ito. Niche siya mahaba, ilalagyan pa ng PSM board dito sa likod to. Tapos dito yung kanyang vanity. Ayos. Nilalagyan na nila ng kahoy ito. Pagka nakompleto na, so magkakawayan naman yung ano gagawa. Ayun, nalagyan na. Para po may pako yung mga kawayan dyan. Tapos maano po siya, masinsin siya halos sa 1 foot yung spacing para matibay. Ayan o, 1 foot. Pwede ka mahiga rito, pwedeng tulugan to. Ayan. Malapad yung ano, puan niya, and then may sandalan pa po yan. Ito na rin yung amakan na pang-cladding dyan sa labas. Ayan na, lalo siyang gumanda. Lalo na po pagka na-imagine ko na nakalagay na yung kanyang cladding dito. Nagmukha siyang talaga yayamanin. Ito yung mga materials para dun sa CR naman to. Ayan sa Alcala. Ayan na po yung materials na i-deliver na.
Alcala. Okay. Kahit anong oras pwede natin silang i-view. Tapos dito naman isa sa Gapo. Sa Gapo naman tayo dadako. Ayan naman po sa Olongapo. Ayan. Medyo mahina yung connection. Mahina ang connection. Yan na, even though dumobli po yung gastos niya, gumanda naman. Gumanda naman po niya. Concern po kasi ng mga neighbor dito. Itong pawid is fire hazard or prone po sa sunog. Kaya po yun na napag-usapan namin ni Kuya na lagyan na lang po ng long span. Ayan. So yun na, gutter muna and then pagka nalagay na yan, so ilalatag na yung long span. Tapos pagka nakompleto na po nila yung kahoy dyan, so yun naman magkakawayan yung gagawa. Yun. Yero. Ito na lang naman yung ginigiba nila dito. Ito po, nahirapan po kami mag-iba rito dito sa ano na to. Halos ilang linggo na rin nilang ginigiba to. Itong tree house. Dati po may bubong dito yan. So ano po siya, talagang cover itong kubo. Sana pa rito mangga na to, matanggal oh. Ang ganda niya. Wala na itong mangga na to. Tara, iwan na natin sila. Bibili pa ako ng PVC panel. PVC panel gagamitin naman sa farm. Tsaka yung palang UV board. Ayan, nandito na tayo sa RM Bundalian. Bili lang po tayo ng PVC panel sa farm. Gagamitin ko po sa farm. And then, uwi na tayo. Ayan mga boss, nandito tayo. RM Bundalian naman po tayo. Doon sa ginagawa namin sa labo, meron na po napili si client doon. Nandito. Ayan, mga floated panel, ang dami po dyan. Ito, ang gray oh. Ito, stock naman pala ito. Ito, meron pa akong dito. Meron pa akong 5 pirasong sobra doon. Top stock na. Ito yung mga ito halos yung kadalasan pong nilalagay namin to. Itong Nara 7 inches yung lapad niya. Yan. Dito pipili ako dito. Lalagay ko ron sa farm. Tapos bibiling ko na rin yung sa Lubao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 130 pieces po ang binili ko. Ayun na, nandito na tayo. Ayun na mga boss, update po tayo dito sa ginagawa sa farm. Yun o. Ayun, nakapag-install na po sila dito. Ayun na, gilid. Tapos nakapag framing dito sa may balcony. Ayun na. Okay. Tatapusin muna to bago framing ulit po dyan. Ayun, tapos dito. Tapos naglagay na po pala ako ng mga ilaw. Habang nagpapahinga ako, naglagay ako ng mga ilaw. Tapos dito pa, framing din po yan. Tatayo pa ng scaffolding dito, scaffold. So ito na yung mga PVC panel na binili ko. Nasa 130 pieces po yan. Kasama na po yung ilalim. Ayan. Ito yung mga ilaw. Lalagay ako ng ilaw. Black na pin light ang binili ko po siya. Binili ko po. Ayan o. Center light, pin light lang. Ayan, ano po yan, 15 watts.
Tricolor din po yan. Tapos yung sa gilid is 6 watts. Wow. Diba? Pintura na lang. Tapos pwede nang sarado yung ano na yun. Yung pong dinaanan ng mga home run papunta dun sa panel board. Tapos ito na rin po yung CR. Namasilya na rin kahapon. Epoxy. Epoxy A&B. Dito po sa kanya construction joint. And then yung waterproofing muna natin to bago po natin i-tiles. Siyempre pagka waterproofing kailangan muna ng leak test. Obserbahan muna kung wala na siyang leak. And bago natin siya lagyan ng tiles. Tapos iabang ko pala yung mga tubo dito. Kailangan maabang na. Yung sa may drain, shower drain, and then sa water closet, and then dito sa may vanity sa lavatory. Bale yung pipe dito mga boss, nakaano na lang po dyan sa flooring dyan. Nakagilid na lang siya dyan. Hindi na po pwedeng ibaon dito sa or ilagay sa pader. Tago dahil po siya. Drywall lang to, so dito na lang siya sa gilid. Matatakpan naman po ng yan na cabinet. So magtatagos ako dito, and then kabilaan na yan. Iano lang natin dito. Ilalagyan na lang natin siya ng T para mayroon din abang sa kabila. So yun, ang liwanag oh. Tricolor din po yan. Yan, right. Liwanag. Okay na yun dito. Nakakawin ko na din yung mga outlet dito. Ayan, okay na. So, dito naman ako sa kabila. Same lang naman po yung mga ilaw dito. Sa CR para lumiwanag na rin siya. Para pag kami nagtatrabaho at least kitang kita. Medyo madilim po kasi yun. Ano ko muna ng yung bintana dito. Butas ng bintana. Ayan. Okay. Papabutas ako ng bintana ron. Paalam naman na ako sa kabila. So ayan po mga boss, dito ko na po tatapusin yung ating vlog for today. Kita-kita po tayo bukas sa next upload. Paalam po, God bless. Ingat.